Kinondena ng Association for Philippines-China Understanding ang racist AI video na inilabas ng Chinese media laban sa mga Pilipino. Pero umaasa pa rin ang grupo na madadaan sa diplomasya ang issue. Yan ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Stupid monkey! We gave you the other lyrics! Here it is. Oh, for goodness sake! Ito ang AI video ng China Daily na patuloy na nagpapasama sa loob ng maraming Pinoy. Agad naglabas ng opisyal na pahayag ang Association for Philippines-China Understanding o APCO, isang non-government organization para kondinahin ang panlalait. Para sa presidente at chairman ng grupo na si Atty. Raul Lambino, dahil sa pag-alala sa 2016 Arbitral Award on China Sea, tumindi ang di pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Pero mainam na ito ay mapag-usapan at kailanman ay hindi raw dapat maidaan sa pang-alipusta. Ang mainam naman po rito ay hindi po yan pahayag na nanggaling sa isang opisyal ng pamahalaan ng China. O hindi nanggaling po yan sa mamamahayag ng China Daily. Pero kahit nasaan man po yun nanggaling, kung galing po yun sa ordinaryong mamamayan ng China o opisyal ng China o kaya pahayagan ng China, ay hindi tayo papayag na basta ganun na lamang po ang kanilang gagawin sa atin. 4 na taon nang nakabase sa China ang international political analyst na si Professor Ana Malindog Uy. Sa kabila ng issue, maayos daw ang pagtrato sa libu-libong Pinoy na nagtatrabaho rito. Anya, nananatili pa namang pinakamalaking economic partner ng Pilipinas ang China. Pero dahil sa West Philippine Sea issue, bumaba ang financial at infrastructure investment ng China sa Pilipinas. China and the Philippines, when you talk about the relationship, it's like a hate and love relationship, you know. There are issues and concerns that there's some kind of animosity, but when you talk about people-to-people relation, cultural relations, and even business to a greater extent, you have that kind of functional relationship, but there's such a thing as love in there. Ito ang dahilan kung bakit sa pakikipagtulungan ng Chinese Ministry of Foreign Affairs at Chinese Embassy sa Manila, aktibo ang APCO sa promosyon ng academic, cultural at people-to-people exchange program. Katunayan, nitong July 13 hanggang July 18, nagtungo ang ilang kinatawan ng media, business at legal sector ng Pilipinas sa mga makasaysayan at ipinagmamalaking tourist attraction sa iba't ibang probinsya ng China. Naniniwala ang APCO na people-to-people diplomacy ang susi para hindi lumala ang hidwaan ng dalawang bansa. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Dunhuang, China. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.